Hi guys, good morning. Good morning mga kaibigan, mga kababayan at mga kapatid. Tingnan natin guys kung paano minura ay ininsulto ni Chief Justice Remulla ang Timor-Leste. Ang judicial system daw ng Timor-Leste ay immature pala. Okay? Mukha na masarap. Yan lang kapag pangsimulan na rin natin ngayong araw na ito. Ito pong pahayag ng isang opisyal ng Timor-Leste. Pero ilatag mo muna yung premise. Sige. Yung premise ilatag niya, muna natin. Hindi ho ba si Ay, ito na pala yung Arnie naging Tevez sagot ba? ng, Arnie Yes, po. Arnulfo. Timor-Leste Dati sa Congressman Arnie pahayag Tevez. ni Siya po ay Remulla. may kasong murder, di ba? Yes. Immature daw ang Siya ay mga tinuturo na Timor-Leste mastermind ba dun sa judicial pagpatay dun sa... system. Dating Governor Digamo. Oo, sa Negros. Negros. Oo, doon sa kanilang lugar. Ang ginawa ho ni Tevez nung siya ay kinasuhan na, lumabas ng bansa. At dyan nga ho natuntun sa Timor-Leste. Yan. Nung tayo po ay humingi ng extradition para siya mapabalik ng Pilipinas, pinaburan tayo dyan eh. Ha? Nung una, tama. Oo. Pinaburan tayo. Unang beses, umapila si Tevez. Yung kampo ni Pangalawang Tevez. apila, pinaburan din tayo. Yes. Oo. Pero ngayong pangatlo, Kaya ito ang lang, singit ko lang, kaya ang announcement to, ay, mga Ito na, kabayan, ready na parating kayo, na. bukas, uuwi na. Oo. Uuwi na itong si Tevez. Nanalo na tayo. Yun. At mukhang ito ay may pababalik na sa bansang Pilipinas para dito kaharapin niya ang mga kasong ipinato sa kanya. ang problema, umakyat nag-file ng appeal sa Court of Appeals. Itong si Tevez. Sa Timor-Leste, no? Sa Timor-Leste. Itong pinakahuli ay pinagbigyan yung appeal niya. Pumabor naman kay Pumabor Tevez. kay Tevez, so hindi siya pwedeng pauwiin dito. Ayun. Nag-sisik na siya ng asylum, doon muna siya Doon naging nanirahan. immature Habang- ang judicial system ng Timor-Leste. Habang mainit yung kaso pa. Tama. Oo. Chief Justice Remulla. Noong ito po ay ilabas ng Timor-Leste, yung desisyon. Oo. Natuluyan nang siya ay hindi pa uuwi sa Pilipinas. Nagkaroon ng mga pahayag ang una, Department of Justice. At meron din pahayag ang Department of Foreign Affairs. Kung papaanong ang dati ang DOJ tuwang-tuwa Oo. sapagkat pumapabor sa Yes. pamahalaan sa petisyon natin. Puring-puri yung Timor-Leste. Yan. Oo. Pero nung ito ay hindi na pumabor, Nako. at pumabor na kay Tevez, Ito na po ang sinabi ng Secretary ng Department of Justice. ano sabi? Nung una pa lang niyang sabihin ko, sabi ko mukhang mali. Ha? Kasi kung ikaw ay Department of Justice, doon pa lang sa pangalan, kagawaran ng katarungan. Yes, kagawaran ka ng Oo. katarungan. Kapag ka may mga inihain kang kaso, alam mo naman na dalawa ang pwedeng maging desisyon dyan. Pwede. Pwedeng pumapor sa'yo, At pwedeng hindi rin pabor. Pwede hindi pabor. Yes. Ano bang sinabi ni Secretary Boying Remulla ng DOJ nang ilabas ho ng Timor-Leste ang desisyon sa apila ni Arnulfo Tevez? Sige nga. Ito pong sabi ng DOJ Secretary. DOJ Secretary. It's very hard to Remulla predict pala. an immature justice system at work. Very immature pa yung justice system ng Timor-Leste. There are maybe a million reasons for this. I don't know. Probably millions of reasons. Because they are a very immature society. The Philippines is very good at that. Society daw ang Timor-Leste. Ayun! Hindi ba dyan? Mukhang ko ako'y taga Timor-Leste para masasaktan nga ako niyan. Mula siguro sa Oo. ordinaryong mamamayan, Yes. sabihin mo bang immature society? Immature justice system? Oo. Mula doon sa siguro bata hanggang matanda. At kahit na yung mga karaniwang tao ng Timor-Leste, hindi magiging magandang pagtanggap sa pahayag na yan. Kung halimbawa ang taga Timor-Leste naman magsabi, oy, ang kayong mga taga Pilipinas, Oo. masyadong immature ang justice system ninyo dyan. Bakit nyo isinuko Oo. sa ibayong dagat, sa mga dayuhan? Halimbawa, paano ko nagsigay ng gano'ng reaction sila, no? At nag-react sila dun sa kaso ni Pangulong Duterte. Aba, ako bilang isang mamamahayag, gagamitin ko pala tuntunang ito. Oo. Para sabi, oy, Timor-Leste, Huwag- kayo huwag nakikialam sa... pakialaman. Oo. Kung gano'n ang mangyayari. Kanya-kanya, di ba? Oo. Nasundan pa yan dyan ng isa pang pahayag. This time, Department of Foreign Affairs naman. Ha? Nagbigay din sila ng ano. Oo. Ang sabi niya, we are disappointed that Timor-Leste
has not shown enough trust in the delivery of justice in the Philippines. A founding member of the ASEAN, yung Pilipinas, Okay. which it seeks to join. And among the very first ASEAN members states to convey support for its aspiration to join the association. So parang gusto sabihin, may hinihingi kayong pabor sa amin eh. Gusto nyo maging miyembro ng ASEAN. Oo, kailangan mo ang tulong namin. So parang dapat ang desisyon niyo pabor din sa amin. Ayun nga. Mukhang, batay ka. Kagawaran, ano po ito? Justisya pinag-uusapan natin dito, ha? Oo. At ito naman, Department of Foreign Affairs, diplomatic relation naman ito. Oho. Parang hindi rin maganda na parang pine-pressure mo ang isang bansa dahil meron silang Kahilingan sila na maging miyembro ng ASEAN. Ayan. Oho. At dahil dyan, hindi na ako nakapagpigil. Sabi ko sa inyo, may magre-react dito. Sumagot ang mga opisyales ng Timor-Leste. Hindi lang basta-basta opisyal ito, Jen. Oho. Itong sumagot ay dating foreign minister ng Timor-Leste. At kasalukuyan, siya po ang permanent representative sa United Nations ng Timor-Leste. Aba. Oo. Hindi sila nakapagbabuti yung mga taga Timor-Leste mismo ang sabi ni kagawaran ng katarungan ng Timor-Leste. Ang hindi rin sumagot kundi ito ay Ito na siya. Siyempre, hindi naman palagay ko iimik na yung judiciary. Hindi naman masyadong nagre-react yan, di ba? At saka yata parang retired justice din ata ng Timor-Leste, no? Naging din ito. Ang alam ko, nakalagay doon sa... Matataas na naging mataas na opisyal ng Timor-Leste. Yes. Ang sabi niya, siya po ay sumulat ng isang artikulo na lathala sa Timor-Leste at meron ding English article. Okay. Ano ang kanyang sentimiento at reaksyon sa mga sinabi? Eto, pinili ko yung mga mahalaga, ha? Okay. Eto, ang sabi niya tungkol sa judicial independence and the separation of powers. Dito meron kang dapat mapagtanto natin ito, ha? Lalo na ng Department of Justice, eh. Ako knowing Secretary Boying Rimulya, well, ako personally alam ko matapang yan, pero kahit ito'y matapang, makatwiran ito at saka makatarungan ito. Pero para sabihin niya yan, Sec Boying, aywan ko lang ha. Parang sablay, Medyo ako po bilang isang kaibigan niya, parang masasabi kong mapupunak ako sa bagay na ito. Kaya itong sinabi ang sumulat po nito ay si dating Foreign Minister Dionisio Babo Suarez. Parang Pilipino lang Oo, Dionisio Suarez. Suarez, oo. Taga Timor-Leste talaga yan? Taga Timor-Leste. Baka Pilipino yan. Okay. Ang kanyang isang inakda dito, ang kanyang tinalakay tungkol sa judicial independence. Sabihin yung hukuman, dapat independent yan. Hindi mo papakialaman, di ba? So, teka lang, ang tinutukoy ba? Baka naman may iba sa tinutukoy. Yung tinutukoy pa yan ay mga naunang pahayag ni Secretary Rimulya at saka ng Department ng Foreign Affairs ng Pilipinas. Mismo. Ayun. Baka naman kasi kakumamya eh. At saka mapapakinggan natin. Sige. Tungkol sa judicial independence and the separation of power. The separation of powers is a cornerstone of democratic system, ensuring that the judiciary operates free from interference by the executive or legislative branches. Mukhang dyan palang tinamaan na sila dyan eh. Oo nga. Di ba nung ipinipilit nila na ang judicial authority, competent judicial authority, DOJ, di ba? Marami nga napangiti doon eh, no? Ang sabi niya, judiciary operates free from interference by the executive or legislative branches. Okay. In democracies, judicial independence is sacrosanct. Mataas yan. Allowing courts to adjudicate case based on laws and facts rather than political pressure. Hindi na pwede pinipressure yung judiciary, lalo na kung political dahilan. Okay. Eto na. The Philippine government's apparent frustration. So talagang tinukoy ang pamahalaan ng Pilipinas ay yung kanilang hindi pagkagusto at desisyon with Timor-Leste's judiciary raises concerns about how Manila interprets this principle. Ayun. Diba?
parang napaghahalata nga tayo. Parang hindi nyo alam yan. Parang- Yung independence ng judiciary at yung separation of powers. Ano sinabi ni Secretary Boying, doon sa justice? Immature. Immature. Oo. Parang gusto nyo sabihin, teka lang, parang Kayo ang immature. Kayo yata ang immature. Ayun nga. Ito pa. Does it view, patanong po ito, does it view judicial independence as subordinate to executive decisions? Ba, parang tinamaan na naman tayo dito dyan. Kasi yung ginawa nila sa dating Pangulong Duterte, parang ganitong-ganito ha? Oo, does it view that judicial independence as subordinate to executive decisions? Sunod-sunuran ba ito sa pasa ng executive? Parang gano'n, no? Eto pa dyan. Eto na yung tusok na tusok. Particularly lalong-lalo na in international cooperation cases. Nako po, bullseye ang tawag yan. Bullseye. Hindi lang sa kaso ni Tebes to Jen. Sa kaso din ng dating Pangulong Duterte. Parang may patama na, di ba? Totoo. Pwede ba yon na ang mamamayani executive decision sa halip na yung judiciary ninyo? Lalo na kung international cooperation cases? Kasi yung Department of Justice ano yan di ba? Executive Department yun Hindi naman yung judiciary Yes. Eto pa. If so, such a stance could undermine the foundational democratic principle of an impartial judiciary. Di ba? Kaya nga nakapiring yung babae dyan, may hawak ng timbangan. Yes. Impartial ka dapat talaga dyan. Pagka hindi sinunod ito, parang nabaliwala nga yung impartiality ng hukuman, di ba? Ito pa tanong niya. Ito pang sabi niya, it is worth reflecting on whether Manila expects its presidency or government to influence judicial outcomes to align with diplomatic objectives. Nadamay pa yung presidente dito. Di ba? Kailangan ba ng influensya ng presidente sa mga judicial outcome? The notion of the government initiating the courts contradicts the ideals of judicial autonomy and separation of powers. While extradition cases often involve executive cooperation, they must remain grounded in legal procedures and judicial rulings. Conditioning judicial decisions on political or diplomatic interests erode trust in democratic institutions. Parang mas matured nga sila. Kung ito mga pananaw nitong si Ginoong Dionisio Suarez. Yes. Eto pa dyan ang kanyang paliwanag. Parang masakit ang mga tinuturan. Masakit talaga. Lalo na kung guilty ka, di ba? Totoo. Eto pang sabi niya, Jen. Bakit dapat na manindigan ang Timor-Leste sa desisyon nila? Ayun, tungkol kay Tebes. Okay. Eto. Adhering to their constitutional powers, Timorese authorities acted independently in addressing the asylum and the extradition requests. Eto na dyan, Eto na sinasabi ko. Sovereignty in democracies necessitates adherence to constitutional principles. Regardless of external pressures. Ayun! So, talagang nababanggit mo ang soberenya. Kapag sinuko mo ang soberenya ng isang demokrasya dahil nagpa-impluensya ka sa external pressure, wala kang may pagmamalaking soberenya. Kaya pala sabi Timor-Leste judicial system is not obliged to act according to another nation's expectation. Hindi sila obligado na sumunod sa atin. Kasi parang bagang ine-expect ng Pilipinas, ay ine-expect namin mapapauwi yan Kami ang mananaig dyan Yes. Sabi ng Timor-Leste, teka, wala kami pakialam sa inyo, ba't kami mapapapressure sa inyo? Sabi niya, pagka sumunod kami sa inyo, na-pressure nyo kami, isinusuko namin yung soberenya. Parehong-pareho dyan nung kaso ni Pangulong Duterte, di ba? Nagpa-pressure tayo Parang kung ako si Secretary Rimon, para tayo sinasampal niyan, di ba? Parang hindi ako makakatingin ng mata sa mata niyan. So, lalo na kung pupunta ka ng Timor-Leste, di ba? Nakayuko akong humarap niyan pagka nagkaganon.
At nabanggit din yung, parang tinatakot yung Timor-Leste na dahil gusto naming mag-join sa ASEAN, ayaw nyo kami parang hindi nyo, parang haharangin nyo. Haharangin nyo kami sapagkat kayo founding chairman kayo ng ASEAN eh. Sabi ni Suarez, this alleged tactic raises ethical and diplomatic concern. ASEAN membership is predicated on mutual respect, Tama. non-interference, and consensus, values that underpin regional harmony. Using a judicial case as leverage against a nation's application to ASEAN contradicts this principle and risks diminishing the spirit of regional unity. And then napuntusan pa tayo. Itinama nyo pa yung ASEAN? Parang ang dating niya ngayon, Nelson, kapag tayo tumutol dyan, nakita nyo na, di ba? Sa ngayon, Ginawa niyo yung talaga sa amin ito. Wala sa katago ngayon. Ibig sabihin, parang ang dating tuloy, nilay mo na yung baraha mo. Laban sa kanila, no? Yes. Di maobliga tayo. Sige na nga, payagan na namin kayo. Parang ganun tuloy yung mangyayari. Kasi pagka hinarang mo sila sa ASEAN, anong basihan mo? Dahil nandun sa kaso na hindi namin pinaburan? Di ba? Labag yan sa prinsipyo ng pagkakaisa. Nako. Ito pa, pinakahuli, concluding thoughts. Sige. Conclusion. That Philippines-Timor-Leste dispute over Tevez Jr.'s extradition touches on universal themes of justice, democracy, and diplomacy. It reminds us that judicial independence is integral to democracy. Nakita mo na. That sovereignty must be safeguarded. And the regional values such as ASEAN's must be upheld. Hindi pala talaga sila, immature, Nelson. Yes, mukhang mature itong si Julio Suarez. Napakatibay nung kanyang pahayag, Kailangan, pagka-demokrasya ka, meron nga namang judicial independence. Kung may judicial independence ka, hindi ka pwedeng pakialaman ng external pressure, di ba? Pag bumigay ka doon, binabaliwala mo yung soberanya, sinusuko mo yung kasaringan mo. Totoo. Kasi katarungan ng bansa mo yan Ang dating tuloy, parang isinuko mo sa ibang bansa. Yes, parang, sige, bahala kayo. Wala kaming, hindi na... Parang sabihin, kung ginawa nyo kay Duterte yan, huwag nyo gawin sa amin. Huwag nyo kami pakialaman dito. Huwag nyo kami pakialaman. Judicial system namin ito Yes. Eto pa, in navigating such cases, nations must tread carefully. Dapat maging maingat. Magpakaingat kanya kayo dyan. To ensure that political pressures do not compromise legal integrity. For Timor-Leste, acting by constitutional powers was not only the right course, but also a reaffirmation of its commitment to justice. For the Philippines, this episode serves as an opportunity to reflect on how its actions align with democratic values and ASEAN principles. Diba? Para tayong pinagsasampal yan. Ay, di pala tayo. Parang si Secretary Boy. Hindi, ako bilang isang mamamayang Pilipino, parang nahiya ako sa pangyayari. Proud pa ba kayong maging Pilipino kung ganyan ang nangyayari sa magalang bansa natin? yung kanyang pagkakasabi, pero may turok sa puso ito. At hindi ito, hindi... Kasi yung kay Secretary Mulya, allegation nito. Sinabi mo, ano pruweba mo? Na immature society. Tapos immature justice. Ito, yung kanya, factual yung binanggit niya. Tsaka may talaga may katalinuhan, di ba? Wala kang maibubutas. Hindi mo nga pwedeng basagin yung argumento na to Kasi pag binasag mo to, ibig sabihin, hindi ka pala sang-ayon sa judicial independence ng isang bansa. Ng isang demokrasya. Ay, hindi. Mangyayari sa Pilipinas, parang hindi nga talaga. Ayun ang nangyari. Ayun nga yung nangyari, di ba? Ganun nga. Ayun lang po. Sabi ko na, hindi makakatulong yung mga pahayag na yan. Aywan ko lang. Sana sa part ni Secretary Boy, tignan natin kung paano nyo po ito sasagutin. Palagay ko, mas mabuti, wag na sila sumagot. Ganon? O kaya mag-apologize na lang sila. Mas mababaon ba? Makukumunoy ba sila dyan? Naman. Paano mo... kasi kapag ang katotohanan, ang makikipaglaban ka at questionin mo, lalo ka lang mababaon, di ba? Para kang nasa kumunin, habang nagagalaw ka, lumulubog, no? Well, so kung ako Secretary Boy, hindi ko na sagutin yan. Okay na lang. Palagi ko dapat sabihin mo na lang, sorry po, may
nadala lang ako ng damdamin. Oho. Saka gustuhan ko talaga mapauwi sa Tebes. Oh, Di ba? mas maganda dyan, magpakumbaba na lang kayo. Tanggapin yung pagkakamali. Ha? At saka ang balita ko, umaapi na naman talaga sila eh. Oo, umaapi na eh. Di Diba? ba? Sa asal ba natin ito ay... Oo. Kaya nga tawag din appeal eh. Under appeal, sabi niya under appeal. Kaya ang problema, binuli mo na agad. Paano mo appeal? Di ba? At ngayon, hindi lang yan, Jen. Paano ngayon ang tingin naman ng iba pang miyembro ng ASEAN sa atin, di ba? Ayan. Yung Pilipinas. Hindi ba nga pumangit ang imahe natin sa ASEAN? Di ba? Parang binubuli mo yung hindi pa nga miyembro eh. Diba? Una, doon sa tingin nila tungkol kay Duterte, medyo hindi ko alam kung pumangit. Oo. Dito sa issue naman ni Tebes, dito lang, medyo hindi ko alam kung Oo nga, no? Diba? Kasi kung hindi sila nagsalita ng ganun, Jen, na sinabi mong immature yung day, hindi nagpakadalos-dalos sa Secretary Boying, ano? di wala sanang ganitong issue, di ba? Kung ako yon, sasabihin ko lang, umaapila ho tayo. Umaasa tayo, nasa darating na... Kasi ganyan naman ang batas di ba? Isan po papabor sa kanila, isan po papabor sa atin. Binigyan mo pa ng masamang... baka maraming kumita dito, sabi niya Yun na nga. Pinapalutang pa nga nila. Ngayon, actually ito, meron lumutang dyan na ito daw negosyo ni Tebes ay inialok doon sa anak daw ng leader ng Timor-Leste na parang bagang sabi ay naging business partner pa raw nila. Alam mo dyan, kahit sabihin na natin yan for the sake of argument. Sabi mo na lahat ng sinasabi mo totoo. Okay. Pero hindi mo dapat sabihin. Ayun na nga. Diba? Totoo. Kasi tinan mo, nabutasan ka. Lumaban ka na lang ng kung talaga ano. Paano gagawin mo ngayon dito? Anong mukhang ihaharap mo ngayon pagka ito nagme-member na sa ASEAN? Tapos nandun ka, Pilipinas, makakatutol ka ba? And then kapag tumutol ka dito, sasabihin nila, hindi, bitter ka lang kasi napuntusan ka ni Suarez At kung ako naman halimbawa, siyempre, di ba, kung ako yung sabihin na kung ang nagsabi niya ni kamag-anak pa ni Digamo, siyempre yung outburst, baka maunawaan mo pa eh. Pero kung secretary ka ng Department of Justice, hindi. At tapos sinundan pa ng Department of Foreign Affairs. Di ba? Na ito yung mga official statement to ng gobyerno dyan. Tama. Pagka nagsalita kayo, nagiging nagiging policy statement Totoo. Hindi basta-basta nagsalita ka, parang personal opinion nyo, hindi yan. Matataas na opisyal ng gobyerno kayo Parang lahat yan, sako po lahat ng Department of DOJ, pati DFA, pag nagsalita, lalo na spokesperson, secretary, yan ang posisyon ng ahensya. Totoo. Baka kasi kako ang naiisip ni Secretary Boying nung piskal lang kinapagalitan siguro niya. Piskal sa Pilipinas, pwede na. Kasi DOJ Again, ako naniniwala ay Secretary Boying bilang sabi ko, nason. Personal natin kakilala, kaibigan niyan. Pero dito sa puntong ito, sir, mukhang pakamuni-munihin pa po natin. Tignan natin kung paano natin ito aayusin sa pagitan po ng Timor-Leste. Yun nga. At ito naman, Jen, na napasadahan ko lang. Una, siyempre, para makita natin yung parehong side, di ba? Pangalawa, dito ho natin nakikita, di ba, nagtataka yung iba Bakit natin kine-question yung soberenya dun sa kaso ni Duterte na ibinigay natin siya sa ICC? Ito malinaw dito Di ba? Pinaliwanag niya na kapag kami, sabi ng Timor-Leste, ay bumigaw sa external pressure, isinusuko namin ng soberenya namin yung ating judicial independence. Doon pumapasok yun Di ba? Parang tinusok ng karayong ang puso ko. Pagkatusok, pinikot na gano'n, inikot. Ang iba kasi akala nila ang soberenya lang kapag kinukuha yung West Philippine Sea. Yung bahagi ng bansa natin. Pagka isinuko mo yung kalayaan ng bansa, at yung batas, isinuko mo sa dayuhan, yun na rin yun di ba? Pagsuko na rin ang soberenya yun. May hukuman naman sa Pilipinas, ba't doon dinala, di ba? Hindi mo nga iniharap sa hukuman dito sa Pilipinas. Halimbawa, sa lower court o kaya sa Supreme Court para sabihin nila, sige, tama yung ginawa nyo. Dalhin nyo yan sa ICC. And then, ganun pa man, kung ganun ang ginawa, at least merong
pinadaan mo ng korte, di ba? Tama, Masasabi tama. mo, hindi, pumayag yung korte dito eh. Oho. So wala na hindi na pawalang kabuluhan yung judicial independence. It's a bad precedent. Ayun nga. Maling ano yan, pangyayari sa ating bansa. Oo. Hindi po president yung tutukoy ang presidente, kundi bad president. Sabi mo iba, president. Pero sabi mo, bad president. president. Well, sana po ay makakambyo guys. tayo dyan, Nelson. Kumbaga sa sasakyan, ikaw ay nakakinta, bumibirit ka. Yun. Medyo kumambyo ka ng konti. Ibalik mo muna sa kwarta. Ano? Saan na naman tayo?